Isang nakakalungkot na balita ang ating natunghayan ngayon o kumakalat sa social media dahil isang well-known TV personality na walang iba kundi si Kim Atienza ang kanyang anak na si Iman na nasa edad na 19 ay naghang sa sarili o tinatawag nating nag-suicide. Nagkaroon to ng matinding depression. At sabi ng iba sa social media, bago niya ginawa ito, ay nagsalita muna at nagpahayag ng kanyang mga sasaloobin. At ang sabi rin ng iba, dahil ito sa mga bashers na tinanggap niya. Dahil isa siya sa nabibilang na Nepo baby. Pero tandaan natin, wala siyang kinalaman o ang kanyang ama pagdating sa mga korupsyon. Isang malinis na tao, pero nakakalungkot, tinamaan ang batang ito ng depresyon at kung saan marahil hindi niya kinaya yung tinatawag na stress, hindi lamang sa isip, maging maraming bagay. Tunay nga, nakakabahala ito dahil meron akong sinusulat na librong Patay Gutom, From Patay Gutom to May Datong, 10 Success Secrets to Break Free sa sumpa ng kahirapan. Ito ay isang acronym. Yung P, passion, A, attitude, T, team, A, adversity, U, the power of you, G, giving, U, understanding, T, team, O, objective, and maximize. Pag-usapan natin yung salitang adversity. Ito ang sinulat ko. Ang sabi rito, ang tunay na crisis, adversity in the new generation. Pero habang tumataas sa mga bundok ng tagumpay ng ilan, lumalalim naman ang krisis sa loob ng bagong henerasyon. Ayon sa PNP, halos 2,000 Pilipino ang nandun sa nagpapakamatay. Hindi man lahat sa kanila ay namatay, pero nagpapakamatay mula Enero hanggang Hunyo 2025. At ayon sa pag-aaral ng UP Population Institute Year 2021, isa sa 5 kabataang Pilipino edad 15 hanggang 24 ay minsang nag-isip ng magpapakamatay. Imagine niyo ang problema nila. At ang mga millennials at Gen Z, matatalino, technicalities, tech sabi sila, creative, pero kadalasan ay mahina sa emotional resilience. Bakit? Dahil labis na overlayaran sila sa technology, short attention span at lack of deep connection. Nakalapat ang daliri sa screen, hindi ang paa sa lupa. Ito ang problema ng mga kabataan ngayon. Matatalino, magagaling, when it comes to technology, tech savvy talaga sila, pero nakakalungkot, ang paa nila o ang daliri nila ay nakalapat sa screen, sa touchpad, pero ang paa nila hindi na nakalapat sa lupa. Kaya pag dumating ang problema, nakasama talaga sa buhay ng taong problema, hindi na nila kaya ito. Nandito sa librong Patay Gutom kung paano itataas, ile-level up ang kanilang pamumuhay, ang kanilang isip, at kung paano magtataas ang AQ o Adversity Quotient. Tandaan nyo, lahat ng nagtagumpay dumaan sa matitinding problema, sa stress, distress, pero nilabanan nila ito. Ang problema ay tulad ng isang anino na laging nakabuntot sa iyo. Pero ang mahalaga, pag lumalapit ka sa haring araw at ang haring araw ay nakatutok na sa iyo, ang anino ay tinatapakan. Para sa akin, malaking tulong sa isang tao, habulin man tayo ng anino, ng problema. Kung lalapit tayo sa Diyos na may kapal, tutulungan tayo sa depression, sa mga distress na ating dinadaanan. Tandaan natin, adversity will make you or break you. Abangan ninyo ang librong Patay Gutom na malaki ang matutulong sa bawat Pilipino. Dahil naniniwala ako, kung tama ang isip, tama ang silid.